Sinto si Elma Liego. Salamat po Elma Liego sa pagdaan sa ating channel. At Domingo Berganyo watching from West Covina, USA. Salamat po no, sa pag-drop by sa ating channel. Yan, so ngayon guys, no, share ko lang ng kaunti, no, i-share ko lang saglit yung ating live sa ating grupo, no, sa ating groups. Yan, para may makapanood po, no? Saglit po share ko lang to. Una sa aking newsfeed. Yan, sa aking newsfeed. Kayo din po, baka gusto nyong i-share, no? Sa inyong newsfeed o sa inyong groups, no? Paki-share din po. Yan. Okay, share natin sa ating groups. Yan. Okay. Okay. At saka pag-uusapan po natin, no, yung pag-amin po ng dating Pangulong Duterte na wala daw solusyon sa korupsyon, no? Pag-uusapan po natin yung mismong sinabi niya sa SONA, no? Na wala daw solusyon. Pagdating daw sa korupsyon, wala daw solusyon. Kasi ito daw ay endemic at hindi daw, kahit sinong tao daw, hindi daw ito kayang solusyonan. Sinabi po yan ng dating Pangulong Duterte. So atin pong itatapik yan at may resibo po tayo. Mismo yung kinuha natin dito ay yung kanyang SONA. No, yung sinabi po niya sa SONA. Yan. So hindi po tayo mag-fake news. Ang sasabihin lang po natin ay ang buong katotohanan. Yan. So, yan po guys, no? Start na po tayo. Yan. Start na tayo. Yan. So, ito na mga kaibigan na. Unang-una muna sa lahat ay paalalahanan ko muna kayo. Doon po, kung napanood po ninyo yung mga vlog ko, no? Recently, sabi ko po ako'y pupunta sa Luneta bukas. Pero last minute ay nagbago na po ang aking isip, no? At hinihimo ko rin yung aking mga followers na huwag na po kayong pumunta ng Luneta at kayo ay magmasid na lang sa inyong mga bahay at mag-pray. Kasi mga kaibigan, meron pong mga kumakalat ngayon, mga kaibigan, no, na mga pinapasa, no, sa GC na meron talaga na grupo ng mga desperado na mga tao na gustong iluklok yung kanilang Pangulo na gusto. Na eto mga kaibigan, itong mga desperadong tao na to ay talagang gagawin nila ang lahat ngayon ng kanilang magagawa. Kasi eto na mga kaibigan, yung pinakamalaking issue na pwede nilang sakyan. No? Eto na yung pinakamalaking issue na pwede nilang gamitin para talagang mangyari yung kanilang gusto na palitan ang ating Pangulo, ibagsak ang gobyerno at palitan ang ating Pangulo. So, kumbaga mga kaibigan, eto na yung pinakamalaking issue na pwede nilang sakyan. Eto na yung kanilang last chance. Eto na yung nakita nila na galit yung taong bayan patungkol nga po sa mga flood control projects na mga guni-guni. No? So, eto ngayon mga kaibigan ay sasakyan ng grupo na to para talagang gawin, no? Eto na, full force na sila dito mga kaibigan, no? At kasama na rin dito yung kanilang kaalyado na bansa na alam naman natin na nagbabayad sa mga influencers at mga vloggers nila. So, sama-sama na po sila, full force po sila bukas, no? At eto nga po, yung nababalita, no, at pinapakalat ngayon sa mga GC as warning sa ating mga kababayan na gagawa daw po, no, purposely gagawa ng gulo, iti-trigger yung ating mga kapulisan, at ang plano mga kaibigan ay maging ala Medjola Massacre. Kaya nga mga kaibigan, yung plano ko, di ba, nagsabi pa ako sa aking mga followers, punta po kayo sa 21 sa Luneta kasi ito ay para suportahan natin yung ating Pangulo sa paglaban sa korupsyon, etc. etc. Di ba? Pero last minute po mga kaibigan ay nagbago po ang aking isip. Dahil dito po, no, merong mga text messages na
ikinakalat ngayon mga kaibigan bilang warning sa ating mga kababayan na meron pong talagang mag-i-infiltrate mga destabilizer ng gobyerno at ito po mga kaibigan, gusto po nila maging ala Mindiola Massacre para isisi sa ating Pangulo, para lalong magalit ang mga Pilipino at ngayon ay magalit na rin sa ating Pangulo dahil siyempre sasabihin ay ino-oppress yung aming press freedom. May mga kailangan, may mga talagang mawala ng buhay, talagang maganon, no? Ala Mindiola Massacre talaga mga kaibigan, no? Sa panahon po ni Cory Aquino. So ito po ang plano, ito po ang balak ng mga tao na to na gustong i-destabilize ang ating gobyerno, na gustong pababain ang ating Pangulo. Kaya kung ikaw ay nagbabalak bukas, no, follower ko, subscriber ko, kung ikaw ay nagbabalak bukas na pumunta sa Luneta, nagbago na po ang aking isip at maging kayo ay sinasabihan ko na huwag na po kayong pumunta at manalangin na lang kayo sa inyong bahay na hindi magtagumpay ang gustong gawin ng mga destabilizer na ito. Mga kaibigan, ito na yung pinakahuli nilang chance. Kasi ito na yung pinakamalaking issue na pwede nilang sakyan. Kaya bukas mga kaibigan bukas mga kaibigan, tingnan natin, mag-obserba tayo. Bakit natin sinasabi ito ngayon? Para maalarma ang mga taong ito. Para maalarma sila na, alam na pala ang kanilang mga plano at kanilang mga balak. At mind you mga kaibigan eto ang sasabihin ko sa inyo mga kaibigan. Pag may nangyaring kaguluhan bukas, alam na natin kung sino ang dapat na singilin. Pag may nangyaring kaguluhan bukas, alam na natin kung sino ang gumawa nito. Pag may nangyaring kaguluhan bukas mga kaibigan, at merong mga nategi, alam na natin kung sino ang sisingilin. Dahil lumaganap na ito sa mga text messages, sa mga grupo, sa mga GC, lumaganap na ito at pinag-uusapan. Kaya mga kaibigan, maging alerto po kayo bukas kung kayo ay pupunta sa rally. Maging alerto, magmatyag, tingnan po ninyo yung inyong mga kasama, yung mga, kung may makikita kayo mga tao na hindi nyo kilala, at tingnan nyo mabuti kung yung merong mga kahina-hinalang kilos, mga kaibigan, magmatyag at isumbong agad sa pulis. Kasi bukas mga kaibigan, magpapalaganap po ang PNP ng 50,000 na mga kapulisan para po talagang magbantay dito sa rally na to. Kaya ito po ang aking sasabihin sa inyo mga kaibigan alam na natin, pag may nangyaring kaguluhan bukas, alam na natin kung sino ang gumawa at alam na natin kung sino ang sisingilin. Diba? So, sinasabi natin agad ito mga kaibigan para at least maalarma sila na alam na natin na sila ang may gawa. Na at least alam na ng mga Pilipino, winawarningan ko na kayo mga kababayan, no? Sa maari nilang gawin or baka naman dahil sa warning na ginagawa natin dito sa social media ay baka matakot sila. Dahil nga, alam na natin na sila ang gagawa nito. So, kahit anong kaguluhan na mangyari bukas, lalo na kapag natupad ang kanilang gusto na maging ala Mindiola Massacre, alam na natin na sila ang may gawa nito. Diba? Yan po mga kaibigan, yan po ang katotohanan. Kaya guys, magmatsyag kayo bukas sa mga pupunta. At mag-pray po kayo, lumayo po kayo doon sa mga tao na hindi naman masyadong kakilala, yung may mga kahina-hinalang kilos at isumbong nyo kaagad doon sa mga pulis na nakapost doon sa Luneta. Yan po mga kaibigan, dahil marami po yan. Alam naman natin na ang mga yan ay may kakampi, may mga kakampi sila na mga masasamang loob. Remember, yung kanilang presidente, nag-hire ng assassin. Yung kanilang presidente, may kinausap na tao para magpategi kay PBBM, kay F. Elisa, kay Speaker Martin Romualdez. Meaning to say,
marami silang kilalang masasamang tao, mga hard killer, mga kung sino-sino mang assassin, marami silang kilala. And mind you, kilalang kilala ang kanilang death squad. DDS, Davao Death Squad. Mga kaibigan, no? Kaya alam na natin, pag may nangyari bukas, alam na natin kung sino ang dapat sisihin. Yan. So guys ha, alam nyo na yan. Yan. Yan mga kaibigan, no? So, pangalawa mga kaibigan, ang topic natin, no? Ito pong pag-amin ni Duterte na walang sino man ang makakapag-solve ng korupsyon, no? Sinabi po mismo ito ni Duterte sa kanyang SONA na endemic daw ang korupsyon. At hindi daw ito masusolusyonan. Kita mo na mga kaibigan, si Duterte po ay walang solusyon pagdating sa korupsyon. Hindi po niya kaya, ganun po siya ka-weak leader po si Duterte. Hindi po niya kaya, wala po siyang solusyon, hindi niya alam kung paanong gagawin para labanan ang korupsyon. Yan po si Duterte, isang weak leader, no? So, ito po mga kaibigan. Okay. Natin na, yung ating kinuha po natin ito sa kanyang SONA mismo, no? Sa kanyang 2021 SONA. Yan. So, po. Ito mga kaibigan, no? Okay. Ang sabi po ni Duterte dito, ito po sa kanyang 2021 SONA, bcs.gov.ph, SONA 2021. Ito po ang sinabi ni Duterte. But corruption, it's endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption. Sabi po ni Duterte yan. Sandali mga kaibigan, ano ba yung ibig sabihin ng endemic? Yan. So, yan natin ano bang meaning ng endemic? Yan, kasi marami pa sa atin hindi alam ang meaning ng endemic. Yan. So, endemic. So, yung endemic mga kaibigan, no? Parang kind of disease, no? Occurring within area or community. Parang malaria siya, no? Endemic. No, mga kaibigan na talagang nandyan talaga siya, no? Parang sakit, mga kaibigan. So, balikan natin ang sinabi ni Duterte. But corruption it's endemic in government. You cannot stop corruption. Take note, sabi ni Duterte, you cannot stop corruption. Doon pa lang mga kaibigan, kita na natin na wala siyang solusyon. Nakita na natin na sinukuan na kaagad niya na hindi niya kaya na pigilan or wakasan ang korupsyon, no? Ang sabi pa niya, nobody can stop corruption unless you overturn the government completely. So sabi po ni Duterte, ang paraan lang daw para ma-stop ang corruption ay i-overturn, parang itaob mo yung gobyerno, parang wakasan mo, para mawakasan mo, i-close mo yung gobyerno, itaob mo, baliktarin mo, o palitan mo lahat, from top to bottom, lahat, tanggalin mo, no? So, sabi niya, kung siya daw ang next president, nakakatawa mga kaibigan, kasi biruin mo naging presidente na siya, pero hindi pa niya nagawa itong sinasuggest niya. No? Sabi niya mga kaibigan, no? If I were the next president, if you think there's really a need for you to change everybody in the system, then you must declare martial law. Then you declare martial law and fire everybody and allow the new generation to come in work
to come into work for government. So sabi ni Duterte, ang suggestion ni Duterte sa bagong presidente, kung siya daw kasi yung bagong presidente, ang gagawin daw niya ay ipa-fire daw niya lahat ng mga nakaupo, no? From top to bottom, ipa-fire daw niya. Tanggalin niya lahat at pagkatapos ay ilagay daw yung mga next generation, yung mga kabataan, no? Ibig sabihin, or kahit hindi kabataan, basta mga baguhan. Tanggalin daw yung mga nag-uugat na, yung mga ang tagal-tagal na doon sa serbisyo. Kasi, kumbaga, rooted na, sanay na sila sa korupsyon. So, gusto ni Duterte, kung sino man daw ang susunod na Pangulo, ay tanggalin daw lahat ng mga tao sa gobyerno, palitan daw ng mga bago. Yan po ang suggestion niya sa bagong presidente. Kasi sabi po niya, nobody can stop corruption. Nobody can stop corruption. You cannot stop corruption. Corruption, it's endemic in government. You cannot stop corruption. See? So mga kaibigan, inamin po ni Duterte na siya ay inutil. Inamin niya na inutil siya, na hindi niya kayang stop ang corruption. Hindi po katulad ngayon sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na ang ginagawa po ng ating Pangulo ay hindi po niya sinasabi na ay hindi natin kayang solusyonan ang korupsyon. Nagtatry ang Pangulo, he's trying his best, he's doing his best para po i-stop ang korupsyon. Kaya nga ngayon, no, kabi-kabila yung galit sa kanya. Kasi nadadamay. Marami talaga ditong madadamay. At ang sabi ng Pangulo natin, wala siyang sasantuhin kahit sino pang madamay. Ayun nga, si Chavez, nananawagan na. Mga kabataan, wag na daw kayo pumasok. Mag-rally na lang daw. Mga militar, yan, mag-take over na daw sa gobyerno. Kasi nga, nasasali siya eh. Nasasama si Chavez Singson. Yung kanyang construction firm, yung kanyang mga negosyo, nasasabit din. Kaya galit na galit siya ngayon sa Pangulong Marcos. Yan mga kaibigan, maraming galit ngayon sa ating Pangulo dahil nasasama. Kasi po ang Pangulo po natin, wala po sa kanyang kaibigan, kamag-anak, kung sino ka mang kapartido, walang ganun sa Pangulo natin. Hindi po siya katulad sa dating Pangulong Duterte, na kapag kapartido ka, kahit na may ginawa ka na mali, kahit na marami kang korupsyon, kapag kapartido ka, hindi ka iimbestigahan. Kapag kamag-anak ka, you will be spared. Hindi ka iimbestigahan. Yan po ang dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, sa panahon ng ating Pangulong BBM, mga kaibigan, ay talagang seryoso ang ating Pangulo at pananagutin niya ang lahat kahit pa ito ay kanyang kaibigan. Kaya marami po ngayon nagagalit sa ating Pangulo. Kasama na si Chavez Singson na ngayon ay galit na galit. Yan po mga kaibigan, no? So, sabi po ni Duterte, but corruption, it's endemic in the government. You cannot stop corruption. So, meaning to say mga kaibigan, dahil hindi mo mapipigilan ang korupsyon, ang ginawa po ni Duterte ay nakisali. Nakisali. If you cannot stop them, join them. Yan po yung kasabihan, di ba? If you cannot stop them, join them. So si Duterte po ay nakisama sa korupsyon. Siya din po ay nagnakaw. At inamin po niya na siya ay corrupt, na siya ay nagnakaw. Yan po mga kaibigan ang katotohanan. No? You cannot stop corruption. Nobody can stop. Yan po ang sinabi ni Duterte sa kanyang SONA 2021. So, sabi niya, you cannot stop corruption unless you overturn the government completely. So, para daw mawala ang korupsyon, i-close mo ang gobyerno para walang korupsyon. What a mindset. Anong klase mindset yan? Napakabugok. Isara mo ang gobyerno para walang korupsyon? My God, bugok talaga. Wala siyang diskarte kung paano susolusyonan ang korupsyon sa gobyerno. Yan po si Duterte. Bugok
manang-mana sa kanya ang kanyang anak na si Inday Lustay. Bugok din. Diba? Kaya ngayon mga kaibigan, lahat ng mga sinasabi ni Inday Lustay, bumabalik sa kanya eh. Lahat ng mga banat niya sa gobyerno at sa ating Pangulo, bumabalik sa kanya eh. Kasi may mga ebidensya. SONA 2021 mismo ang sinabi ni Duterte, you cannot stop corruption. It's endemic. Kaibigan, no? So yan po guys, no? Hindi daw mapipigilan ang korupsyon. Endemic daw yan. Yan ang sinabi, no? Yan po ang sinabi ni Duterte. Hindi mo pwedeng pigilan ang korupsyon, no? So kaya ba mga kaibigan, no? Sa panahon ni Duterte, kabi-kabila din ang korupsyon. Dahil sa hindi kayang pigilan ang korupsyon, so siya nakikisama na rin sa pangungurap. Di ba? Ito mga kaibigan, former President Rodrigo Duterte authorized the transfer of 47.6 billion from the Department of Health to the Procurement Service of the Department of Budget and Management for the purchase of COVID-19 supplies during the emergency phase of pandemic. This was confirmed by former Health Secretary Francisco Duque III on Monday before the House Committee on Appropriations, which reviewing the budget performance of the DOH and Philippine Health Insurance Corporation. So ito na mga kaibigan, no? Inauthorize po ni Duterte ang 47.6 billion na budget ng Department of Health para po i-transfer sa PSDBM. Ito po ay bawal sa batas. At bakit po ginawa ni Duterte yon? Para makapagnakaw, no? Ginamit ang formally, no? Para makapagnakaw, walang bidding-bidding, ibinigay ang kontrata sa formally, walang bidding-bidding, no? Yung formally na yan, sino yung nagpakilala diyan kay Duterte? Michael Yang, yung kanyang economic advisor. So diyan po, no? Ninakawan, bilyon-bilyon ang ninakaw sa mga Pilipino habang nangangamatay ang mga Pilipino sa COVID-19. Yan po mga kaibigan ay hindi maaring pasinungalingan, pabulaanan ng kahit sinong tao dahil yan po ay nangyari. So kita nyo mga kaibigan, ang korupsyon na ginawa ni Duterte. Nagkaroon ng mga investigation sa Blue Ribbon Committee during the time of Duterte. Pero anong ginawa na naman ni Duterte? Naglabas siya ng memorandum at pinigilan niya ang kanyang mga cabinet secretary. Anong sinabi sa memorandum? Hindi daw po pwedeng imbitahin ang kanyang mga cabinet secretary ng Blue Ribbon Committee. Hindi pwedeng imbitahin ang kanyang mga cabinet members ng Senado dahil ayaw niya ng kanyang cabinet members ay haharap sa investigasyon para tanungin dahil daw ay nababastos daw yung kanyang mga cabinet members. Hello? Iniisip mo na nababastos ang cabinet members mo pero hindi mo naisip yung pera na ninakaw, yung korupsyon, hindi mo naisip. Tingnan mo yun mga kaibigan mo. Kanya pong siya po yung naging shield, siya po yung naging abogado sa kanyang mga corrupt officials. Yan po ang ginawa ni Duterte sa kanyang panahon. Siya po ang nag-abogado sa kanyang mga corrupt government officials, lalong-lalo na yung kanyang mga cabinet members. Yan po si Duterte, corrupt. Kasi nga ang sinabi niya, you cannot stop corruption. Sabi niya, you cannot stop corruption. Kaya po ang ginawa ni Duterte, nakisama siya. Siya ay nangurap din kasi hindi nga niya mapigilan, no? So ulitin po natin yung sinabi niya sa SONA, mga kaibigan. Ito po ang sinabi ni Duterte sa SONA, no? Okay. SONA 2021. Ito po ang sinabi ni Duterte. Yan. Yan na, Duterte admitted that he cannot stop corruption. Sabi po niya, but corruption, it's endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overturn the government completely. Duterte admitted in his SONA 2021 that he cannot stop corruption. Inamin niya na siya ay inutil at hindi niya kayang wakasan ang korupsyon.
Ang sabi pa niya, walang taong makakagawa nito. Wala ni sino ang makakagawa na wakasan ang korupsyon. Ganyan po kainutil si Duterte. Kaya po ang ginawa niya, dahil di niya kayang tuldukan ng korupsyon, ay nakisama siya. Nangurap din siya, mga kaibigan. Nangurap din siya. Kasi nga, sabi niya, hindi daw mawawakasan ng korupsyon, so maging kurakot na lang, no? Para patas nga naman daw, maging kurakot na lang din siya kasi hindi niya kayang solusyonan ng korupsyon eh. So siya, naging kurap na rin siya, mga kaibigan, no? At inamin po niya na siya ay nagnakaw. Siya, sabi niya, I am also corrupt. Nagnakaw din siya, mga kaibigan. Marami din daw siyang ninakaw. Diba? Yan po, mga kaibigan, no? So, ano pa po, mga kaibigan? Yan. Ang sabi pa niya dito, guys, no? Ayan nga daw, kung gusto mong wakasan ang corruption sa gobyerno, i-close mo na lang. I-close mo completely. No? Or i-overturn mo mula sa itaas hanggang pababa. Tanggalin mo lahat. Lagyan mo ng mga bago na mga appointees. No? So, yan po yung kanyang sinabi, no, sa next president, no? Magdeklara na lang daw ng martial law. Yan po ang sinabi niya, no? Sa next president, na ang tanging magagawa daw ng next president, no? Sabi niya, declare martial law and fire everybody. Yan. So, magdeklara daw ng martial law si PBBM at i-fire ang lahat ng mga tao sa gobyerno at saka palitan. Yan. So, yan po yung sinasabi niya, no, kay PBBM kasi wala daw pong solusyon pagdating sa korupsyon. Kaya masasabi natin, mga kaibigan, no, weak leader si Duterte. Siya ay mahinang leader kasi hindi po niya nawakasan ang korupsyon sa gobyerno. Kasi kung titingnan natin, mga kaibigan, meron pa namang mga solusyon para masolusyonan yung corruption sa gobyerno. Pero hindi po kaya ni Duterte. At wala po siyang solusyon, wala po siyang alam, wala po siyang strategy, hindi po alam ni Duterte, hindi po alam ni Duterte kung paano po solusyonan ang corruption, no, sa gobyerno. Kaya, ang ginawa na lang niya ay nakisama din siya at siya ay naging corrupt din. No? Para patas-patas daw ang laban, naging corrupt din siya. No? Yan po, mga kaibigan, ang katotohanan. No? So ulitin po natin, mga kaibigan, hindi po tayo nag-fake news dito. Ito po ang ating source, SONA 2021, bcs.gov.ph. Sabi po ni Duterte, but corruption, it's endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overturn the government completely. So yan po ang sinabi ni Duterte, you cannot stop corruption. So inamin po ni Duterte na siya ay inutil na Pangulo. Wala po siyang solusyon kung paano i-stop ang korupsyon. Kaya nga po ngayon, nakakatawa na yung anak niya ay daldal ng daldal at panay ang kung ano-anong sinasabi sa ating Pangulo, pero sa panahon ng tatay niya, yan po ang nangyayari. No? So, bakit hindi na lang manalamin si Sara Duterte at mag-throwback? Tingnan niya, ano ba ang nangyari sa panahon ng tatay niya? Ano bang ginawa ng tatay niya? Kabi-kabilang korupsyon, walang solusyon. Kaya nga po, ang tatay niya ang nanalo ng International Award, the most corrupt person of interest in the year 2017. Si Duterte po ang nanalo ng most corrupt person of the year. No? So, palakpakan po natin si Duterte, the most corrupt person of the year 2017. Palakpakan po natin. Mga kaibigan, no? So, actually guys, no, meron pa siyang mga pronouncement dyan eh. Dali. Hanapin ko yung mga sinabi niya, ha? May mga sinabi pa siya eh, patungkol dyan sa corruption na yan eh. No? Na bukod dyan eh. Marami pa siyang sinabi guys eh, patungkol sa corruption. Na hindi daw niya kasi talaga yan, kaya. Hindi daw niya kaya na solusyonan, no? Sandali, hanapin ko guys yung mga sinabi niya patungkol dyan sa corruption. Okay.
Wait. Nako, nandito sa cellphone na ginagamit ko ngayon. So, nandito guys, no? So hindi ko makita dito, wala dito, no? Pero yun po ang malinaw, ang sinabi po ni Duterte, hindi niya kayang i-stop ang korupsyon at wala daw kahit sinong tao ang makakapag-stop ng korupsyon. Yan po ang sinabi ni Duterte, no? Yan, sa kanyang SONA 2021. Yan. Okay. So mga kaibigan, ito pa, no? Bigyan po natin ito ng komentaryo. Okay. Ang sabi po nito ni Inday Lustay, sabi po ni Inday Lustay, yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na mayroon sila ang ginagawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, si Sandro Marcos, and of course, pupunta na rin yan kay PBBM, no? So, ito po ang sinabi ng Vice Presidente na tagalustay ng taxes ng taong bayan. So, mga kaibigan, ito pong si Sara Lustay, no, ay wala po siyang magandang masabi sa ating gobyerno. Kahit po ano ang gawin ng ating gobyerno, ay wala po siyang masabi. Kasi mga kaibigan, ang puso po niya ay punong-puno po ng masasama mga masasama, no, na mga thoughts, na mga salita, at ang kanyang isipan ay nabubulok, no? Rotten mind, rotten heart, no? Ganyan po si Sara Duterte. Bulok po at puro basura ang laman ng kanyang utak at ang laman ng kanyang puso. At ang isang taong ang naglalaman ng kalooban niya ay bulok, mga basura. Mga kaibigan, never mo yan maririnig na nagsabi ng maganda sa kapwa. Palatandaan po mga kaibigan, ang isang tao ay merong bulok na personalidad kapag siya ay walang masabing maganda sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, bulok po ang kaloob-looban niyan. Bulok, nabubulok at nangangamoy tulad ng tae, no? So yan po si Sara Duterte. Siya po ay bulok, no? Sa kaloob-looban po ng kanyang puso, ng kanyang isipan, siya ay bulok, nangangamoy sa kabulukan ang kanyang karakter at ang kanyang personality. Bulok po si Sara Duterte. Kaya naman mga kaibigan, wala po siyang masabing maganda sa administrasyong ito. Na kahit nakita niya ng administrasyong ito ay nag-e-effort para wakasan ang katiwalian sa gobyerno. Pero baliwala po sa kanya yon kasi siya nga po ay bulok at puro basura ang laman ng kanyang puso. Yan mga kaibigan, ang katibayan na si Sara Duterte ay mayroong bulok na personalidad. Mga kaibigan, makikita mong isang taong may maayos na disposisyon sa buhay. Makikita mong isang politikong may magandang pananaw at mayroong magandang idea, plano kung ano ba ang kanyang nais sa kanyang kapwa at sa Pilipinas. PBBM gusto tayong dalhin sa bagong Pilipinas. Si SMR, Martin Romualdez, tumutulong kay PBBM para matupad lahat ang mga programa ng ating Pangulo. Nakita niyo ba sila na naging bitter sa panahon ni Duterte? Nakita niyo ba ang Pangulo natin, PBBM, na naging bitter sa panahon ni Duterte? Nakita niyo ba na umatake man lang siya sa dating Pangulong Duterte? Hindi niyo siya nakita na ganun. At nakita niyo ba siya ngayon na kahit na patong-patong ang mga akusasyon na ibinibigay sa kanya ng bulok na pagkatao ni Sara Duterte, nakita niyo ba si PBBM na siya ay sumagot at siya ay nakipag-away? Hindi niyo makikita dahil ang ating Pangulo ay merong busilak na puso, busilak na pag-iisip at magandang disposisyon sa buhay. Yun ang naglalaman sa kanyang puso at yun din sa kanyang bibig. Kung ano ang laman ng puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Kung puro kapaitan, puro bitterness, puro pangit, puro basura ang naglalaman sa puso mo, yun ang lumalabas sa iyong bibig. Kita mo naman si Sara Duterte, lahat na lumalabas sa bibig, puro kasamaan,
puro galit, puro kung ano nung mga masasamang sinasabi sa gobyerno. Kasi nga, yun ang laman ng kanyang puso, laman ng kanyang isipan. Kaya wala siyang masaling maganda dahil by nature, ang kanyang pagkatao ay bulok. Bulok po ang pagkatao ni Sara Duterte. Kaya wala po siya maibibigay, kundi puro bulok din na pag-iisip, bulok din na pananalita. Kasi nga siya ay isang bulok na individual, bulok na vice-presidente. Kaya wala na po tayong mahihita sa kanya, puro kabulukan. Kaya mga kababayan, hindi na po natin dapat na pinag-aaksaya ng panahon ang isang vice-presidente na bulok ang pagkatao. Yun po mga kaibigan, no? Bulok ang pagkatao ng vice-presidente. Kita nyo naman sa itsura, bulok na bulok. Yung pagmumukha, parang grabe, nabubulok na, no, mga kaibigan, no? So, ano pa? Okay. Okay, mga guys, no? So, yan. Ganun talaga, no? Kapag bulok ang pagkatao, bulok ang naglalaman sa isipan. So, ito pa mga kaibigan, no? Good news. Yan. Good news po ito mga kaibigan. Marcos leads rollout of students' beep cards, September 20, 2025. President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday, ngayon po, led the launch of the student beep cards which automatically give students half-price fares in Metro Manila Railways systems. The beep cards automatically grant a 50% discount to students, passengers taking the LRT1, LRT2, and MRT3. So, napakalaki po ng pakinabang nito, no, sa ating mga estudyante na marami sa kanila ay talagang nag-LRT, no? So, biruin mo mga kaibigan, 50% only in the time of President Marcos Jr. na nagkaroon po ng ganito kalaki na discount. 20% lang po ang mga estudyante, di ba? 20% lang. Maging senior citizen, 20% lang. Maging PWD. Pero ngayon mga kaibigan, ay 50% na po ang mga senior, 50% ang PWD, at 50% discount din ang mga estudyante. At ang kagandahan nito mga kaibigan, no, meron na silang sariling beep card. So, hindi na nila kailangan na magpila-pila pa, sasabihin estudyante sila, magpakita ng ID. Wala na mga kaibigan, no? Kasi pag nagpa-register sila, isang registration lang po yan at sila po mga kaibigan, ipiprint po yung kanilang beep card na merong kanilang pangalan. At yan po mga kaibigan, tuwing sasakay po sila, no, sa LRT, MRT or MRT, mga kaibigan, ay meron po silang 50% discount. Only in the administration of President Marcos Jr. Mga kaibigan, nais ko palang i-flex, no, yung kahapon nung pumunta po kami guys, no, sa Pampanga. At namigay po ang ating Pangulo, mga kaibigan, ng land titles, no, titulo po ng lupa ng mga magsasaka, at namigay po ng mga makabagong traktora, at saka 10,000 cash assistance para po sa ating mga magsasaka. Alam niyo ba mga kaibigan, napakaraming mga na-interview namin doon na nagsasabi na gusto daw po nila ay maging Pangulo ang ating PBBM until 2031. Take note ha, gusto nila maging Pangulo si PBBM until 2031. Na kung po pwede daw po si PBBM ay hindi na lang maalis sa pwesto at kapag hindi na siya pwedeng maging Pangulo ay maging Prime Minister na lang. Kasi sila po ay tuwang-tuwa dahil ang dami daw pong nagagawa ng ating Pangulo at natutulungan. Sa totoo lang mga kaibigan, minamahal ng majority ng mga Pilipino na talagang na-appreciate po nila ang ginagawa ng ating Pangulong BBM. Lalong-lalo na po yung ating mga farmers na yung iba po na aming na-interview kahapon ay sinasabi po na 30 years na nilang iniintay ang kanilang titulo, pero si Pangulong Ferdinand Marcos lang ang nakapagbigay sa kanila nito. And in fact, mga kaibigan, kahit yung, kung makikita nyo habang nagbibigay si President Marcos ng titulo, merong isang matanda na bumulong sa kanya. Ang sinabi pala ng matanda kay PBBM ay matagal na niyang iniintay ang titulo. 33 years na siyang naghihintay sa kanyang land titles, pero
hindi na ibibigay sa kanya at ang nakapagbigay lang ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So mga kaibigan, marami po mga Pilipino na direct po na natutulungan ng ating Pangulo, diretso na napagbibigyan ng ating Pangulo ng tulong. At ang mga Pilipinong yan, mga kaibigan, ay nakaka-appreciate ng ginawa ng ating Pangulo. At sinasabi po nila na gusto nila na ang Pangulo natin ay maging Pangulo until 2031, diba? So, yan po mga kaibigan, no, kitang-kita po natin na ang Pangulo po natin ay maraming natutulungan. Unlike po doon sa isang nagnanais na maging Pangulo, pero panay ang world tour, panay ang punta sa ibang bansa, sinisiraan ng gobyerno, sinisiraan ng Pangulo, sinisiraan ng turismo, sinisiraan ang Pilipinas. At inaangat ang kanyang sarili at inaangat ang turismo ng China at inaangat ang China. Yun po ang Vice Presidente. Unlike sa Pangulo natin na ang inaangat at pinagtatanggol ng ating Pangulo ay ang ating bansang Pilipinas, ang West Philippine Sea, ang mga Pilipino. So mga kaibigan, nakikita natin na talagang ang dami na ng mga Pilipino na talagang diretso na natutulungan ng ating Pangulo. Kaya po mga kababayan, no, sana nga ma-ratify no, ang 1987 Constitution at baguhin no, na sana ang Pangulo ay magkaroon ng another term na pwedeng tumakbo ang Pangulo for another term. Nang sa ganun mga kaibigan, ang ating Pangulo ay ma-extend pa no, sa 2028. Kasi natitiyak ko mga kaibigan na kapag tumakbo muli si PBBM sa 2028 at ang kalaban niya si Sara, natitiyak ko ilalampaso niya si Sara. Wala po sa kalingkingan si Sara Duterte kay PBBM. Sa talino, kitang-kita naman ang talino ng ating Pangulo. Sa speech, kitang-kita naman, napakagaling ng speech, mag-speech ng ating Pangulo. Sa mga plano, sa mga estratehiya, walang-wala si Sara Duterte. Si Sara Duterte ay para lamang kinder kung mag-isip. Ganyan po ang isipan ng isang Sara Duterte. Walang-wala po siya kay PBBM. Pagdating sa international community, ikahihiya po natin ang Sara Duterte. Samantalang ikararangal naman natin at ipagmamalaki ang isang Bongbong Marcos. So mga kaibigan, wala po sa kalingkingan si Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pag dumating ang panahon, no, nabigyan siya ng isa pang pagkakataon at muli makatakbo, mga kaibigan, ay natitiyak ko ilalampaso niya si Sara Duterte. Si Sara Duterte ay magmumukhang dumi lamang ng kuko ng ating Pangulo dahil siya po ay talaga namang lalampasuhin ng ating Pangulong BBM pagdating po sa eleksyon. Dahil sino ba naman ang boboto sa isang babae na ayaw ng accountability? Sino ba naman ang boboto sa isang babaeng lustay ng pera pero ayaw humarap sa trial? Sino ba naman ang boboto sa isang vice presidente na gabundok ang mga ebidensya ng katiwalian at ayaw humarap sa impeachment trial at ginawa ang lahat para pigilan ang trial? Sino ba naman ang boboto sa isang Sara Duterte na walang laman ang bibig kundi pagmumura, namumulaklak na pagmumura at may kilalang assassin, nag-hire ng assassin para magpatsugi? Sino ba naman ang boboto sa isang vice presidente na walang ginawa kundi mag-world tour, manira sa taong bayan, manira sa turismo, manira sa presidente, pabagsakin ang gobyerno. At pagkatapos, tayo pa ang nagbabayad sa kanyang mga security details. Iginisa tayo sa sarili nating mantika na tayo ang nagbabayad sa kanyang mga security, sa kanyang mga bodyguards habang siya ay nasa ibang bansa at sinisiraan ang ating Pangulo at ang gobyerno. Wala ni isang Pilipino ang magkakagusto na iluklok siya bilang presidente ng Pilipinas dahil, mga kaibigan, wala po siyang benepisyo para sa mamamayang Pilipino, kundi puro po kasiraan sa mga mamamayang Pilipino. Kaya mga kaibigan, wala pong magkakagusto kay Sara Duterte. Hindi po siya mananalo as President of the Philippines kahit sa 2028, hindi siya mananalo. Balikan ninyo ako, mga kaibigan, at take note, tandaan nyo ito. Balikan ninyo ako kapag hindi nagkatotoo ang aking sinabi. Hindi mananalo si Sara Duterte dahil gising na ang mga Pilipino. Gising na ang mga Pilipino at alam na ng mga Pilipino ang isang Sara Duterte ay kurakot, magnanakaw.
hanggat hindi siya humarap sa trial, sa impeachment trial, hanggat hindi niya harapin ang lahat ng katanungan sa kanya, mananatili siyang magnanakaw sa isipan at sa puso ng mga Pilipino. At yan, hanggang generation to the next generation, ay ipapasa-pasa sa lahat ng mga tao ng Vice Presidente Sara Duterte ay isang magnanakaw. Ang dahilan kung bakit niya pinigilan ang lahat ng mga trial para sa kanya dahil alam niya na siya ay guilty at siya ay makukonvict dahil lalabas ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Nagsusumigaw ang mga ebidensya at umaalingasaw na parang tae ang kanyang baho dahil sa mga ebidensya na lumalabas. At yun ang kanyang pinipigilan. Pinipigilan ni Sara Duterte na lumabas ang kanyang kabulukan at ang pinapakita niya na siya, kunwari ay hindi corrupt sa pamagitan ng pagtira kay Speaker Martin Romualdez, sa pamagitan ng pagbanat kay PBBM, kaliwat kanan na pagbanat kay Speaker Martin Romualdez. Doon niya pinapakita na kunwari siya ay malinis. Pero yung ginagawa niyang pagtira kay Speaker Martin Romualdez at pagbanat kay PBBM ay refleksyon ng kanyang pagiging corrupt, refleksyon ng kanyang pagiging magnanakaw. Kita niyo man mga kaibigan, Speaker Martin Romualdez nag-resign upang harapin ang lahat ng mga tanong, lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Pero si Sara Duterte patuloy na pinipigilan ang trial dahil ayaw niyang mag-undergo sa trial. Kaya mga kaibigan, sinasabi ko nga sa inyo si Speaker Martin Romualdez, after all the accusations, malilinis po niya ang kanyang pangalan at maaari po siyang bumalik, mga kaibigan, at maaari po siyang tumakbo sa higher position. At mind you, kapag siya ay gustong tumakbo maging presidente ng Pilipinas at kapag siya ay sinuportahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, natitiyak ko sa inyo, mananalo siya, Pangulo ng Pilipinas. 100% true. Dahil kapag siya ay inendorso ng ating Pangulo, natitiyak ko sa inyo mga kaibigan na ang ating mga kababayan ay iboboto si Speaker Martin. Lalong-lalo na pag siya inendorso ng Pangulo dahil ang mga Pilipino ay nagtitiwala sa mga desisyon ng Pangulo. Dahil ang Pangulo natin, Bongbong Marcos, ay merong credibility. Pero si Sara Duterte, wala na mga kaibigan dahil hindi niya malilinis ang kanyang pangalan kailanman dahil iniiwasan niya ang impeachment trial. Mga DDS, hindi ba kayo nagtatanong? Hindi ba kayo nagtataka mga DDS kung bakit si Sara Duterte ay umiiwas sa trial? Hindi ba kayo nag-ask man lang sa inyong sarili na dapat sana si VP Sara ay mag-undergo sa trial para malinis niya ang kanyang pangalan? Mga DDS, hindi ba kayo nagtataka kung bakit si Sara Duterte ay ayaw ng trial at kanya itong pinipigilan? Mga DDS, sinasabi ko na sa inyo, mga DDS, ang reason kung bakit pinipigilan ni Sara Duterte na humarap sa trial ay dahil siya ay guilty at alam niya na siya ay makukonvict. Oo nga naman, bakit nga naman siya haharap sa trial kung alam niya na siya ay makukonvict? Bakit nga naman siya harap sa trial na alam naman niya na siya ay guilty? Bakit siya harap sa trial na alam niya na ito ang magpapabagsak sa kanyang karera, lalo dahil siya talaga ay guilty at hindi na siya makakatakbo pa kahit kailan sa any public office, kahit malang mayor. At pag nangyari yun, mawawalan na siya ng mga confidential funds, mawawalan na siya ng nanakawin. So hindi niya gagawin yun. Kaya ayaw niya ng trial at pipigilan niya ang lahat ng paraan, gagawin niya ang lahat ng paraan para hindi siya makapag-undergo ng trial. Yan ang katotohanan, mga DDS. Diba? So ngayon nandito ako para sabihin sa inyo ang buong katotohanan at pawang katotohanan lamang ng inyong dinidolo ni si Sara Duterte ay guilty sa pagnanakaw. Hanggat hindi niya hinaharap ang trial, mananatili sa isipan at sa puso ng mga Pilipino na si Sara Duterte ay magnanakaw. Kung gusto niyang magbago ang ating pananaw sa kanya, humarap siya sa trial at patunayan niya na siya ay malinis. Katulad ngayon sa kay Speaker Martin Romualdez, nagbitiw sa pwesto at haharapin ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Yun ang tao na malinis ang konsensya. Yan ang tao na hindi guilty, si Speaker Martin Romualdez. Make sense, mga kababayan? Diba? Okay.
No? So, okay mga kababayan, no? Okay. Ano pa? Okay. Okay, yan. So, ito pa mga guys, no? Good news na naman. Another good news from PBBM. So, makikita natin dito mga kaibigan na ang ating Pangulo ay nakikinig, ang ating Pangulo ay itinatama yung mga naging mali. Take note mga kaibigan, no, sa panahon ni Duterte, ipinasa ang 47 billion no, na pera ng Department of Health, ipinasa sa PSDBM. Napakaraming nagreklamo, napakaraming nag-question, napakaraming mga nagde-demand, pero pinigilan ni Duterte ang investigasyon. At purposely gumawa siya ng memorandum para sabihin na bawal imbitahin ang kanyang mga cabinet secretary. At hindi talaga ito ikinorek ni Duterte, kundi pinayagan niya na pagnakawan ang pondo ng taong bayan ng Parmali. In short, mga kaibigan, si Duterte ay kasama sa korupsyon. Samantalang ang ating Pangulo, nung kine-question ng mga kababayan natin, yung pagtanggal ng pondo sa PhilHealth, mga kaibigan, ano ang ginawa ngayon ng ating Pangulo? Eto na mga kaibigan, no, ibinalik, no, mga kaibigan, ibinalik na po ang 60 billion dagdag na pondo, mga kaibigan, no, ibinalik na po mga kaibigan sa PhilHealth, no? So, eto po ang ibig sabihin ng ating Pangulo, mga kaibigan, ay nakikinig at itinatama niya ang mga naging mali. So, eto na mga kaibigan, no? Breaking news. Yan. Okay. Ito na guys, no? Breaking news. Ibinalik na nga ang pondo, no, ng PhilHealth, mga kaibigan, na ang kini-question noon ng mga tao. So, ayan na mga kaibigan, at 60 billion po ang ibinalik, no? Okay. So ngayon mga kaibigan ay napapakinabangan na itong 60 billion na ito, mga kaibigan. So, nagpapakita lang dito na ang Pangulo natin ay talagang kanya talagang, kumbaga, pinapakinggan ang mga hinaing ng taong bayan, no? At ito po, inilagay po ito sa sa itong para mapalawak pa yung serbisyo ng zero balance billing, no? So, tingnan nga po natin itong post. Okay. Upang mapalawak pa ang ganitong serbisyo, naglaan tayo ng 60 bilyong dagdag na pondo para sa PhilHealth, ang pondo ng bayan para sa kalusugan ng bawat Filipino. Yan. O, di ba? Yan po ang ating Pangulo. Siya po ay nakikinig sa mga hinaing ng mga Pilipino, no? Yan. Okay. Okay. Yan. So, breaking news. National government to return the 60 billion in excess funds which was earlier taken to state coffers from PhilHealth back to the state insurer due to savings generate mainly from DPWH. Kasi mga kaibigan, no, itong DPWH ay binawasan talaga sila ng pondo Tinanggal muna yung mga flood control, no? Yun po ang ginawa, no, ang suggestion po kasi, no, ng 'di ba sabi nga ng Pangulo, tanggalin ng mga flood control projects na yan, tanggalin na muna, no, this year. Wala munang mga flood control kasi nga kailangan ayusin ng mga walang hiyang mga contractor yung ginawa nila, no, na mga pagnanakaw. So, pinatanggal po, no, yung mga budget sa mga flood control. At eto nga po, nakapag-save po, no, kasi nabawasan po ng malaki ang DPWH. At itong ibinawas ay ibabalik po ito, no, sa PhilHealth, no. 60 billion, mga kaibigan, ay ibabalik po ito sa PhilHealth para po matugunan yung zero balance billing, no, zero billing.
no, zero balance billing, no, ng na programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po ito ay lalong matugunan. No? Kita niyo mga kaibigan, nakikinig po ang ating Pangulo, no? Hindi po siya katulad ni Duterte na kahit buong sambayan ng Pilipino na ay talaga nang nagde-demand na bakit mo inilipat yung 47 billion sa PSDBM? Bakit ganito nangyari sa Parmali? Pinagnakawan ang mga Pilipino sa panahon ng pandemic. Pero si Duterte, anong ginawa niya? Si Duterte po, kanyang inabsuelto si Michael Yang at kanyang pinagtatanggol si Michael Yang. Na si Michael Yang daw ay isa lang na negosyante na maayos naman daw yung ginagawa, ng negosyo lang, etc. etc. So nakita natin na kaibigan, mas mahal ni Duterte yung kanyang mga kaalyado, yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga Chinese na mga, let's say, best friend, no? Mas mahal po ni Duterte kaysa sa sambayan ng Pilipino. So makita natin na si Duterte po ay hindi pro-Filipino. Siya po ay pro-China from the start. Kaya nga, di ba sinabi niya sa mga Pilipino, sa mga tao, mahirap kayo. Mamatay kayo sa gutom. PI kayo. Yan po ang sinabi ni Duterte. Hindi po mahal ni dating Pangulo Duterte ang mga Pilipino. Ang mahal po niya ay ang mga inchik dahil siya po ay Chinese. Siya po ay pro-China. Communist. Correct, Carmelita Torrejos, communist. Si Duterte ay isang komunista. No? Tama ka dyan, no? Tama ka dyan, Carmelita Torrejos, si Duterte ay isang komunista. No? Yan po ang buong katotohanan at pawang katotohanan. Si Duterte ay isang komunista at umamin siya mismo, I am left and I will be forever left. Sabi po yan ni Duterte habang kausap niya si Joma Sison doon sa Skype. Remember, Skype pa yun na nag-uusap sila. Tuwan-tuwa naman si Joma Sison. Meron na tayong, magkakaroon na tayo ng first president na left. Diba? Left po si Duterte. Yan. Yan. Okay, so ang masasabi ko lang sa mga DDS, huwag magpakabulag. Matuto mag-research at tanggalin nyo yung puwing sa inyong mga mata, no? Hindi kayo nakakakita kasi grabe ang laki ng puwing na troso sa inyong mga mata. Kaya kayo hindi nakakakita. Kayo ay mga bulag, no? So, yan, flex lang natin to, ang ating Pangulo. Yan. So ito po sa kaarawan ng ating Pangulo, no, pumunta po siya sa Walang Gutom Kitchen at siya po mismo ang nag-serve sa ating mga mahirap na kababayan, no? At siya po ay talaga namang enjoy na enjoy. Naki-celebrate po siya o binigyan po siya ng cake, no? At sa cake po na yan, nandyan po nakalagay yung data na bumaba po ang gutom, no? Bumaba po ang rate ng paggutom ng mga Pilipino, no? Yan. So kasama po niya dito yung ating mga kababayan na may hirap na pumupunta po lagi sa Walang Gutom Kitchen. So only in the time of President Marcos na talagang gusto po ng ating Pangulo na alagaan ang mga Pilipino at talagang
ang mga Pilipino ay mabigyan, no, ng pagkain. Yan po ang Pangulo natin, talagang siya po ay makapilipino, no? Hindi po siya katulad ni Duterte. Namumurahin lang niya pagkatapos sabihin niya mamatay kayo sa gutom. Yan po si Duterte, no? Walang kwentang Pangulo ng Pilipinas. Yan. So, ito pa mga kaibigan, no? Ang ating Pangulo ay, ayan, no? Pumunta siya sa mga hospital at chine-check niya. Personal po niya na chine-check. Tinitingnan po ng Pangulo natin, mga kaibigan, kung pinapatupad ba talaga ang zero balance billing, no, sa mga DOH hospital. Dahil ayaw po ng Pangulo natin na matulad, no, sa mga ghost blood control na merong pera para doon, may budget, pagkatapos ninanakaw lang, ghost lang pala. So ang Pangulo po natin ay kanya pong tinitingnan na talaga bang pinapatupad niyo ba dyan yung mga zero balance billing? Kaya po ang Pangulo natin ay personal na pumupunta. Diba? Yan po mga kaibigan. No? So napakagaling po talaga ng ating Pangulo. Yan. Okay. So, ito mga kaibigan, no, nagsalita po yung isa sa organizer, no, ng rally bukas sa Luneta. Nagsalita po, no, mga kaibigan. At ito po yung sinabi po niya na yung rally daw na gaganapin bukas, mga kaibigan, sa Luneta ay hindi po para pabagsakin, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At hindi rin daw po bring him home, no? So wala po silang, ang sabi po, no, nung father, nung pare, nagsalita po siya, ang sabi po niya, wala po silang balak na palitan ng gobyerno or ibalik dito sa Pilipinas ang dating Pangulo. Wala silang balak na gano'n. At aware daw po sila na merong manggugulo, no? Merong mga tao na gagamitin ito para manggulo. At yun nga, para sa kanilang sariling mga agenda, no? Para iluklok yung kanilang presidente sa impyerno, no? Presidente ng impyerno, gusto nilang iluklok maging Pangulo ng Pilipinas, no? Pagpalit kay PBBM. So, ibig sabihin na kaibigan, itong pari na to, alam po niya na merong mga ganong klaseng balak, no? Yung desperado na grupo na gustong iluklok si Sara Duterte. So, alam po nila yon mga kaibigan. At hindi daw po nila papayagan, mga guys, no, na ito ay makasama. Itong mga ito ay makasama dito, no? Dahil ayaw po nila na magkagulo. So, malinaw po ang kanila pong agenda. Ang sabi po nila, malinaw po ang rally na gaganapin bukas ay anti-corruption sa mga flood control na nangyayari. At sabi pa ng pari na ito ay kinikredit pa nga daw nila ang Pangulong PBBM dahil si PBBM daw po ang pinagmulan kung bakit nagkaroon ng ganitong panawagan at kung bakit nabunyag yung mga korupsyon sa DPWH ay dahil daw kay PBBM. Kaya they give the credit to the president, no? At ayaw nila na yung katulad ng mga gusto ng mga DDS na pabagsakin ang Pangulo, ayaw nila. Ang sabi po ng pari, mas magiging magulo daw ang Pilipinas kapag bumagsak ang ating Pangulo. Kapag nawala ang Pangulo natin, bumagsak ang Pangulo natin, mas magiging problematic at mas magulo pa daw ang Pilipinas. So tama po yung sinasabi ng pare, no? Na ayaw daw po nila na ito ay kumbaga magpabagsak ng gobyerno. Ang kanilang gusto lang daw ay talagang purely, no,
para manawagan, para ipakita yung kanilang galit dito sa mga ginawa ng mga katiwalian, no, ng mga kontraktor at ng ibang mga politiko. So, yan ang po mga kaibigan, no? Yan po mga guys, no? Kaya ito guys, yung mga nagbabalak na mag-hijack bukas sa rally, binabalaan na namin kayo, no? At saka yung sinabi ko na sa inyo guys, no, yung balak ng mga detractors, no? At mga nanggugulo na ito, yung balak nila. Gusto daw po nila ay maging ala Mendiola Massacre. Take note, gusto daw ay maging ala Mendiola Massacre. So alam na natin mga kaibigan, pag may nangyaring kaguluhan bukas, alam na natin kung sino ang sisisihin. Alam na natin kung sinong grupo ang gumawa nito. Take note, ipagsabi nyo yan sa inyong mga kasama na pupunta bukas sa rally. May balak ang kabilang kubol na gagawing Mendiola Massacre. Ala Mendiola Massacre ang mangyayari sa rally bukas. Kaya magmatsyag kayo mga kaibigan, magmatsyag. Pag may nakikita kayo ng mga ibang kilos, no, kakaibang kilos sa mga individual na hindi nyo kilala, i-report nyo kaagad sa mga pulis na nandun. Mas maganda na maging alerto tayo kaysa mangyari yung Mendiola Massacre sa panahon ni Cory Aquino. Yan. So mga kaibigan, alam niyo na ha, pag may nangyaring kaguluhan bukas, alam na natin kung sino ang sisisihin. Ang grupo ng mga Green Crocodiles. Yan. So yan po mga kaibigan, maraming pong salamat. I-ano niyo po yan, i-disseminate niyo po yung impormasyon na yan at maging alerto po tayo para po bukas, no? Kasi i-hijack po nila yan at guguluhin nila yan mga kaibigan purposely para sa kanilang sariling agenda. Kasi gusto nilang magalit ang mga Pilipino kay PBBM at gusto nilang ipalit si Sara Duterte. So maraming po salamat mga kaibigan, no? Fight fake news, expose the truth. Bye and God bless. Salamat po sa lahat ng nanood.